nakikita nyo naman dyan sa title, mga kababayan ko, etong si Mary Grace Piatos ang pag-uusapan natin. Matagal naman ang pinag-uusapan ko yung si Mary Grace Piatos na ito, mga kababayan, na dapat nang makilala natin, makilala na ng sambayan ng Pilipino, di ba? Makilala na o maimbita na diyan sa Senado or sa sa Kongreso, di ba? Dahil bakit po? Dahil palaisipan pa rin until now mga kababayan, kung sino ba itong Mary Grace Piatos at yung mga nasasabing iba't ibang pangalan pa na dadawit dito na tinago sa code name. Ika nga, may mga code name. Hindi ko maintindihan, mga kababayan. Bibigyan mo ng confidential fund tapos bibigyan mo ng code name, 'di ba? May code name pa, 'di ba? Sindikato ang datingan no? Oo, kaya itong impeachment na ito dapat ito ay maisulong na maumpisa na sa lalong madaling panahon. At ang balita nga natin, mga kababayan ko, bibigyan na ng schedule itong impeachment ni Sara ngayong paparating na buwan, okay? So, syempre, titignan muna yung mga iba't ibang diyan, iba't ibang tawag dito, ebidensya, no? Ihahain na ebidensya kung ito ba ay pasok, no, sa grounds ng impeachment talaga, 'di ba? So, eto mga kababayan, ayon sa balita, no, dapat daw maimbitahan na itong si Mary Grace Piatos na ito, 'di ba? Ako man totally agree ako na kailangan naman na talagang maimbitahan po itong si Mary Grace Piatos. Okay? So bago natin pakinggan, ayan, palike and share po ng ating live, mga kababayan, mga kabengador, para naman po shoutout po sa lahat So ayun na nga, mga kababayan, pakinggan na po natin ito. Hinahanap ko lang shoutout 5 watching, no? Ayan, palike and share po ng ating live. Yan. So, ito na nga yung balita kahapon, mga kababayan. Mary Grace Piatos at iba pa. Oo, pinapalantad sa impeachment complaint versus Sara Duterte. Malinaw na malinaw yan, mga kababayan So, pakinggan natin tong balita na to. Tired of messy, hard-to-reach fridge items? Dream of food? Mula sa isang pangalang matagal nang pinagtatawanan sa social media, naniniwala ang isang kongresista na dapat nang maiharap sa publiko ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Correct. Ayon sa isang pambabatas, ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte ang pinakatamang entablado para patunayan kung ang mga pangalang lumutang sa confidential funds ay totoong tao o pangalan lamang sa papel. Magbabalita si Pinky. Kasi tama naman yon, mga kababayan. Kasi di ba, ang tagal-tagal na tayo niloloko di ba? Mong katinyo first time in the history na may nadiskubre tayong ganitong klase ng apelido. No? At take note take note, ayon kay Bato, no, maraming Piatos sa Davao. Pero ayon po sa PSA ay wala pong mga Piatos. Okay, Piatos.
wala po mga piyatos sa Davao City, no? So nangangahulugan na talagang ito ay ghost employee ito. Panahon na para ilantad sa publiko ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos, isa umano sa mga tumanggap ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Riton, Chair ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng House Justice Committee, sa impeachment hearing ang tamang venue para makita ng publiko kung totoo nga si Mary Grace Piatos at iba pa nitong kasamahan. Anya sa pagdinig ng impeachment complaints, magkakabistuhan kung mailalabas nila na totoong tao si Mary Grace Piatos at hindi isang chichirya. Matatandaan si Mary Grace Piatos sa isa sa mga alias na ginamit na tumanggap umano ng confidential fund mula kay VP Sara. Lumutang din ang mga pangalang Kokoy Villamin, Jay Camote, Mickey Mango, Xiaome Ocho at iba pa na binansagan ng Young Guns na Budulgang. Ang questionabling paggastos ng confidential fund ang isa sa mga aligasyon sa impeachment complaint sa isa ng pa laban sa Vice Presidente. Una rito na isumite na kahapon ni House Secretary General ang kopya ng impeachment complaints sa opisina ni House Speaker Faustino D. III. Base sa House Rules, may 10 araw si Speaker D para maisama sa order of business sa plenaryo. So 10 araw kung naisumite na, so possible ngayong buwan na ito talaga mga kababayan, maumpisahan na itong talakay dito po sa impeachment ni Sara. Nako. Eto na naman. Lalabas na naman for sure ang mga DDS black diyan. Lalabas na naman, to the rescue na naman ang mga DDS diyan. Kaso bokya na kasi sila mga kababayan Ang Duterte black po ngayon ay parang nagkakanya-kanya na, no? Kanya-kanya na sila. Wala na si Bato, nagtatago itong ulupong na kulangot na kalbo, di ba? So anong gagawin niyan? Di ba? Anong gagawin ng Duterte Black sa Senate? Pag inano na yan, so tinransfer na yan, tinransmit na yan sa Senado, for sure yan mga kababayan, magtutuloy-tuloy na yan dahil sa boto, di ba? Majority na yan for sure. Kasi dapat talaga matuloy na ito once and for all, matapos na. So malalaman natin kung meron talagang ninakaw si Sara o meron talaga siyang nilabag na batas, 'di ba? Ano naman ikakatakot kasi parang dati before na itinalakay itong impeachment, parang ang sinasabi nga nila walang kasaysay-saysay. Pero para sa atin na taong bayan at mga lehitimong taxpayer sa Pilipinas, mga kababayan, nararapat lang na i-proceed na yan at dapat dati pa talaga yan. Para hindi na umaba kasi ang sinasabi ng Duterte Black, sinasabi po ng mga didilis, drama na lamang ito para raw matigil ang pagtakbo ni Sara Duterte, mahadlangan yung kanyang pagtakbo sa 2028. Diyos mio, Cartimar, mga kababayan. Kami na nagsasabi sa inyo dito sa Bengador, dumating man ang 2028 at tumakbo man si Sara Duterte, kaya walang impeachment or may impeachment yan, mga kababayan. Kung mananalo yan, mananalo yan. Pero ginagaranti ako sa inyo, mga kababayan, malabo nang manalo po yan si Sara Duterte. Dahil bakit po? Unang-una, hiwalay na ang boto nila. Dahil hindi po sila suportado ng PDP laban. Hindi po sila suportado ni Bongo. Dahil si Bongo, winalangyan na po nila. Nagtarantaduan na po sila. So hindi na po solid ang Duterte Black, mga kababayan. Dahil alam naman natin ang PDP laban, ang amo na tinitignan niya mga yan ay si Digong. At alam nila na si Sara Duterte ay isang bastos na anak. 'Di ba? Ayon mismo 'yan, no, sa mga kaibigan ng tatay niya, especially kay Montulfo, 'di ba? Sinabi ni Montulfo na never ever daw na di umano ay tawag dito, nirespeto ni Sara Duterte itong si Digong. Sabi nga raw ni Montulfo, 'di ba? Bakit pumapayag ka, padres, na ginaganyan ka ng anak mo, 'di ba? Binabaliwala ka, minumura-mura ka, 'di ba?
tinotolongges ka. Sabi nga gano'n ni Montulfo. Sabi raw ni Digongyo, bahala sila dyan, di ba? Basta ako, hahayaan ko na lang sila. Kung hindi nila ako i-respeto, bahala sila. Yun yung sabi ni Digong. So, ngayon mag-e-expect sila na mananalo ito si Sara. Katarantaduhan po, maingay lang si Sara, mga kababayan, kasi nga, puro kabulastugan ang pinagagagawa. Iingay talaga pangalan yan at pag-uusapan talaga yan.